nakikita naman natin yung mga recent developments po since they were elected and when their term of office began in July 2022. Maraming nangyari. And would you agree na combative yung halos every member of the Duterte family? Si former President Rodrigo Duterte during that prayer rally may kasamang pagbumura, inakusahan na drug addict, merong bangag yung presidente natin sa Malacanang. Si Baste also was vocal in calling for the president to step down. So anong nangyari? It's not just Inday Sara, no? And then finally now nagsalita na siya categorically na yung Uniteam, short of saying na wala ng Uniteam because Uniteam was forged for the election lamang, and now that we've won, no, nanalo na kami, and then she just goes on to say to thank her supporters. So yung halos, I don't know if you're still in the loop as far as the Duterte family is concerned, pero itong being combative sa Marcos administration, particularly kay President Bongbong Marcos, saan po ang pinanggagalingan po nun? Is that because of ICC? Hindi, malayo yun. Tandaan ninyo, nag-unity sila. Ang problema, yun ay pansamantala lang yan. No, kasi wala silang there is no other course to take but to unite. You know why? Kasi nga, kung hindi sila nag-unite, baka isa sa mga 4 na kandidato ang lalabas. At pag lumabas yun, ay wala nang pag-asa yung mga nasa kampo ng Marcos na maging presidente rin kung sino man ang gusto sa kanila. So they had to forge that alliance. Ngayon, nung nanalo na sila, doon na nag-umpisa. Kailangan bagong takbo na naman ng politika. Yung isa sa kanila, gustong tumakbong presidente, so sinimulan niyang sirain ngayon ang pundasyon ng mga Duterte. Yung mga kalyado nito, pati ng BP, binanatan nila, inumpisa nila kay GMA, tinanggal nila. Pagkatapos, binanatan nila sa confidential fund si Bibi Sara. And then, binanatan nila si Pastor Tibuloy. And then SMNI, na siyang naging parang yon ang plataforma ng Duterte. Doon nagsimula yan At pagkatapos, nagkaroon pa ng mga issue na sa paningin ni Presidente Duterte, ito'y lumalabag sa kanyang mga paninindigan nung siya ay naging Pangulo ng bansa. So Attorney Sal, you mentioned earlier na parang reluctant si VP Sara tumakbo nitong 2022. And yet pinursige niya at nanalo nga siyang bilang Vice President. Do you think sa 2028 itutuloy-tuloy pa rin puhunin niya regardless kung ano yung kung sino yung magiging kaalyansa niya sa 2028? Meron pa ba siyang gustong patunayan? Nakikita nyo ba itutuloy-tuloy niya ito? O dahil sa nangyayari ngayon, talikuran na niya ng lubusan ang national position, whether president or senador or kung ano man, o babalik na lang siya sa Davao bilang alkalde o bilang gobernador, ano po? From the looks of it, I think she will run for the presidency in 2028. And in fact, ang suggestion ko nga, si Presidente Duterte, initially, tumakbo siyang mayor ng Davao City, and then, sa 2028, tumakbo siyang vice-presidente, para yung di ba, natatandaan nyo, ako ang unang naglabas ng Duterte nung nakaraang halalan, para maganda sana. Dahil kung alam mo, kung tumakbo sila pareho, di sana hindi sila inaapi ngayon. Inaapi sila ngayong dalawa at ang kampo ng mga Duterte. Kaya sabi ko, yung pag tumakbo ka, Mr. President, as Vice President, maniwala kayo, lahat ng mga politikong bumabanat sa inyo ngayon, mag-gravitate pabalik sa inyo. Why? Because they know both of you will win landslide. Kasi hanggang ngayon, ang trust and popular rating niyo ay hindi natitinag. Mataas pa rin. Kaya yung mga yan, alam nilang mananalo kayo, magbabalikan yan. Pag nagdeklara na kayo na pareho kayong kandidato. Pero kakayanin pa ba ni former President? He's so frail. Oo, ilang taon na ba siya? 78 na po, di ba, Attorney Sal? Malakas pa si Presidente Duterte. Ang sakit lang naman niya, sakit din ng mga edad niya. Wala yun.
Ano ba ang sakit ng mga edad na ganyan? Parang halos hindi na hindi ba? Yung mga makalakad sakit si ng si former president, talagang inaalalayan Inaakay na. kapag naglalakad. Oo. No, pero kanina, Kunyari lang yun. Kunyari lang. ay puntuhin na natin. Kanina, Ay, nabanggit mo. nakikita ko naman siya pag hindi, naglalakad din naman siya ng ano. Alam mo, depende kasi. Pag mga edad, ganyang edad, merong mga oras na mahina ka, meron ding malakas. Oo. So, Pero pag kayo ang kasamang dalawa, ay sigurado palagi malakas. So, Attorney Sal, so ayaw mo lang pangalanan. So, itong nangyayari nito, yung sinilip yung yung CIF, Confidential Intelligence Funds, ni VP Sara. And actually, mataas pa rin ang rating niya, pero yung huling survey ng Okta, bumaba ng 9 percentage points. Ano? Hindi na rin, bumababa din yung kanyang trust ratings. Pero yung tingin nyo, itong mga pangyayari ngayon, itong events like yung Confidential Intelligence Funds, yung sa ICC, is because Martin Romualdez, sinusulong ang presidency ni House Speaker Martin Romualdez? Unang-una, natural lamang na bababa yung rating ni Inday Sara kasi nandiyan pa siya sa administrasyon. Bumagsak nga ang rating ng administrasyon, si PBBM. Natural lang na nandiyan. But the moment na umalis siya dyan, babalik, tataas uli yan. Pero nandiyan pa siya eh. Whether she likes it or not, karamay siya sa So bakit miyembro ng nasa gabinete pa siya ni ano? Bakit nasa gabinete pa hanggang rin nasa siya kabinete ni... siya, talagang maapektuhan siya. Kasi marami nang humihingi ng ng kilos niya na umalis ka na dyan. Oo. Oo. So you Kasi think nga, inaapi ka ng grupo ni PBBM. Oo. Kaibigan mo nga si PBBM. Pero ayaw naman sa'yo ng kanyang mga kalyasa. Kaya huwag ka na dyan. Let's get together. Sunday 25.